So ayun mga kabalagumay, sasagutin lang natin yung katanungan ng isang customer. Ayun, nag-comment kasi siya sa ating YouTube channel. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Saan daw nga ba napupunta ang pagkain na hindi na i-deliver ni delivery rider kay customer? So ibig sabihin parang nagkaroon ng no-show or scam na tinatawag. Scam na po kasi yung tawag na yun, no-show no? Pinaganda lang no-show. Wala si customer So ganito po yan, may proseso po yan. Halimbawa pagdating ko po sa umorder po kayo, unahin natin sa GrabPay. Ibig sabihin po ng GrabPay is bayad na. Pagpunta ko po sa location nyo, pagpunta ko po sa location ni customer, wala po si customer dun. 15 minutes kinukontak ko po, walang feedback. Ang gagawin ko po nun is i-report ko po kay Grab. I-report ko, pipictureon ko yung mga resibo, pipictureon ko yung pagkain, at syempre yung pin location na talagang nandun ako sa location na wala si customer. And then yung conversation namin at tawag, halimbawa yung text na walang reply si customer at yung tawag na walang sagot ni customer, i-report po namin yon, lahat po yon, para kung sakali pong mag-report si customer dahil nagreklamo siya na hindi nakarating, may patunay po tayo or may patunay si delivery rider na hindi po nagpi-feedback si customer, nakatulog, so hindi po kasalanan ni rider yon. So ngayon po yung pagkain na po na yon para sa delivery rider na, so wala na po tayong paligoy-ligo doon, para po sa delivery rider na. Bakit ganun? Para sa delivery rider bayad na yon, hindi naman na po pwedeng isauli sa merchant yun. At ang mangyayari po nun, kakainin na delivery rider at iimbestigahan pa rin po ni Grab kung ano nangyari. Halimbawa napatunayan po talaga na may pagkukulang si customer, so hindi ko alam kung marerefund po yun Well, hindi pa po ako nakakapag-experience ng ganon. Tapos pag cash naman po, ganun po ang scenario ulit. Wala si customer, walang sagot si customer sa tawag, walang text si customer, walang reply sa text. Ang mangyayari din po nun, ang pag-report po ni delivery rider dun po is reimbursement, na kung saan yung inabuno ni delivery rider dun sa pagkain, i-re-refund po yun. Basta ganun po ulit ang proseso. I-re-report po kay customer i-re-report po kay Grab yung pangyayari, yung pin location po na wala si customer, at pin location na nakalagay sa map na nandun ka talaga sa pin location ni customer, conversation or text na walang reply si customer, and then yung 15 minutes waiting mo, at tapos yung calls na walang sagot ni customer, 3 beses lang po yun. Tapos ano pa tawag dito, yung resibo. So pagdating po nun, i-re-report na po kayo ng delivery rider. Saan na mapupunta yung pagkain? Sa delivery rider pa rin po mapupunta yung pagkain na yun na in-order nyo po. Sa delivery rider pa rin po pupunta yun. Bakit naman sa delivery rider? Kayo na lang po maging delivery rider. Kayo na lang po maghintay ng matagal. Kayo na lang po ang mag-deliver. Huwag na po kayong order sa app, kayo na lang po mag-umorder sa merchant. Ganun po kahirap kami mga delivery rider kapag nagkakaroon ng no-show sa amin. Hindi po madali yun. Ubus oras, minsan ang tagal ka pang pasukan dahil nag-report ka kay Grab, magre-report ka pa, di ba? Tapos hindi ka pa sigurado kung maibabalik ba ni Grab yung maibabalik ba ni Grab yung inabono mo. Mas better na yun, kainin mo, iuwi mo na lang sa pamilya yung pagkain. So ayun, I hope na nasagot ko po yung tanong ni ma'am. Ayan, basta po yung pagkain yun is para sa rider na, pinakambayad nyo sa abala yun. Pinakambayad nyo po sa abala sa mga delivery rider. So yun lang po. Sana wag naman kayo magsawang umorder sa Grab, dahil kung may ganong sistema pong nangyayari, ibig sabihin po may pagkukulang po dun si customer, dahil lahat naman po ginagawa ng delivery rider sa mga standards, pero kung ang pagkukulang po ni customer is nakatulog po siya or may ginagawa, hindi na po kasalanan ni rider yon. So kayo na po yung may pagkukulang dun. So dito muna tayo.